Kay Saladaga, and this is my video presentation with a continuation of the topics tips for integrating media literacy in the classroom. So we are done with our first tips, which is the use teachable moments. The second is to encourage media creation, focus on the key concept, keep a positive approach, and the fifth is to teach about media. So we are done with the fifth. So now let's proceed to number 6, which is promote inquiry. So why promote inquiry parts of the tips? Because promote inquiry is that not questions but learning answers. So that's the key points of promote inquiry. Why? Because not answers encourage questioning and open discussion. Let students form their own conclusions through critical thinking. So promote inquiry, as what I've said, not question but learning answers. So why? Kaya we need the students to learn or to make their own answers in the given question. So dili man pwede nga ang question mo ay sinag-uhon or ato ang maibawan. But students need to learn the answers. So mao gina siya ang pinaka-importante nga ang students makat-on jud siya through ilahang answer. Through silang answer maka-learn jud ang mga students kay they need to know their answers or ilahang mga ideas. So dapat man ang students can make their own ideas, di ba? Mao na siya pinaka-importante mo nang promote inquiry kay dapat ang students makabuhat sa ilahang own nga ideas, makabuhat og answers. Dili lang kay ang answers mo ilahang, ang question mo ilahang mahibaw-an. So mo na siya ang promote. Ang number 6, promote inquiry. So next, let's go to the number 7, which is show media matters. So challenge the ideas that media is just entertainment. So nganong nakaingon sila diri nga ang media is just an entertainment? Kay dili lang kay mingon ta nga TV naram na siya sa TV, naram na siya sa videos. Dili man na siya pwede nga moingon ra ta nga entertainment ra na siya. Ito no, tungod every videos or mga content creators is wala sila, dili nila plano nga buhaton na nila, but it has meaning. So nadyo na siya meaning ang ilahang pagbuhat sa nga mga video. So muna siyang dili lang na siya entertainment but it has only a purpose. So nadyo na siya purpose pod ang ilang gibuhat nga video sa media. So discuss how media shapes beliefs, values and identities. O diba ilahasang i-discuss dito nga about sa mga beliefs, sa values ug sa identity sa ilahang kaugalingon. So diba naingon ko ganiha nga it is not just entertainment but it has a deep meaning or naa sa tay makuha sad sa ilahang gipagawas sa media. So mo na siya ang show media matter. So mo na siya number 7. So next, let's go to the number 8, which is the access media literacy work. So this is evaluate media analysis and production as formally as other subjects. So use key concept to assess understanding, insight and skills. So ato jud siyang i-evaluate jud siya. Ato jud siyang tagaan jud o kanang bili, di ba? Ato jud siyang i-connect sad siya sa other nga subject, which is ato sad siyang i-evaluate if kanang dapat ba na siya nato nga gamiton or ato ba na siyang kanang manguha sad ta dito sad og mga insight sad kanang ato sad silang i-analyze, di ba? Ato jud siyang i-analyze jud nato ang ilahang ang unsa atong masabtan kanang insight o ato ang mga skills nga ato ang makibaw-an dito or nga ato ang makuan sa media, di ba? Dili lang kay mag-learn ta sa media but we need to apply it to ourselves, di ba? Diha na nato makuan nga nakatunan sa media. So ato jud na siyang i-analyze if sakto ba na ang atong paggamit sa media, di ba? Naam jud na siya ingon ana jud na siya. So number 9 is include students' media choices. So allow students to analyze their performed media to increase engagement. Diba nakakuha na diri nga
dapat i-allow na to ang students nga unsa nga mga preferred nga media nga ilahang gamiton sa ilahang nga project nga pagabuhaton baron or choices nila nga i-perform. So dapat sad mo preferred gid sila kana sa media nga maka-increase og engagement, makatabang sa ilaha, maka-enhance sa ilaha nga skills. So mo na siya ang atuang students. So emphasize ethical and responsible media use. So dapat sad sila sa student, dapat sad naa sila ethical nga kanang responsibility. So kabalo sila og unsay mga right and wrong nga pagabuhaton pag-use sa media. So mo man na siya ang pinaka-importante gyud nga may bawon sa usa ka student about sa media nga ilahang kipili. So mo na siya. So last, for a tips, we have the stay updated. So be aware of current media trends and let students share their insight. O diba nanadiri o kanang makabaluta og unsay mga current nga media trends. So pwede sad nga ang diri sad is pwede sad ang students or mga bata atwas lang pasagdaan nga mo learn sa mga new trends kay para pwede man sad sila mo oy mo teach sa atoa, di ba? Pwede sad sila mo share silang insight, pwede sad sila mo kanang mutudlo sa atoa. So creates a dynamic and relevant learning environment. So andiri kay kanang relevant learning environment kay makakuan man sila kanang kabalo man sila, updated man sila ang mga bata karon. So updated sila, so pwede sila maka kanang through sa ilang pag-learn sa media or pag-use sa media nakaton man sila. So muna siya ang kanang relevant siya sa environment kay ang mga students kay naga-use man sila sa media karon. So muna siyang stay updated kay para kabalo sa mga current nga mga trends. So muna siya ang 10 kabuok nga mga tips. And kanang let's proceed to the media literacy. So across the curriculum, media education can be integrated into any subject area, so helping students think critically about how media shapes knowledge, beliefs, and behavior. So diba media literacy, so kanang curriculum media education kay kanang pwede siya ma-connect sa any different nga subject area. So kanang pwede sa natutabangan diri ang students. So di ba ilang gikuan diri kay helping students think critically how media shape knowledge. So ang media atugid silang i-focus gyud og nganong ang media kay ang media kay maka-shape siya og knowledge, beliefs, and behavior. Kay tungod dito sa media is naay daghan nga mugawas about sa mga school nga mga curriculum kanang mga knowledge or mga lessons dito. So dito sad makuan sa nimo ang beliefs, ang ilahang mga behavior sa usa ka mga estudyante nga nagamit sa media. So mo na siya diha. And we have here the social science. So, analyze how media portray history and world events. So, social science. So, kanang unsay giunsa pag-portray using the media ang social science. So, ang giunsa pag-portray ang history ug unsay giunsa pag-portray ug unsay nahitabo sa mga event. Like for example sa World War II, di ba naay mga mugawas na sa news. So, inguna na siya ang social science, how you portray or how they portray using the media baron or sa news ba na nila ipagawa. So, study how news and textbook influence public perceptions. So, diri di ba nakaingon na sa news ug sa textbook ko. So, giunsa paggamit sa media or giunsa paggamit sa media ang news ug ang news textbooks to influence public perception. So, giunsa nila paggamit ang media nga ang kanang mga tao is makakuan sila nga mo dinay nahitabo, di ba? So, dapat yun siya tarungon gyud siya paggamit ang media kay para dili ma-misinterpret or dili siya ma-misinterpret sa mga viewers baron sa mga textbook, newspapers or sa media nga ipagawas. So dapat ikuan jud siya how portrayal jud siya. So next we have the science. Examine how scientists and science are represented in media. So for example, di ba unsay gibuhat sa arita sa scientist, di ba ang scientist is nagdaghan kay sila og kuan unsay ilang gibuhat kanang for example magkwanta og kanang
kanang mag-experiment, di ba mo ginaykuan sa mga scientists ang experiment. So ilhaging kanang gipakita gyud siya sa media nga kanang unsaon pagbuhat o unsa ba ray mga experiment nga pagabuhatan para mobuto ang bulkan using kanang mga kwanra kanang using nga mga product baron. So mo na siya ingon ana. And then discuss biases and commercial influence in science reporting. So pwede sad siya mahimo siyang kanang mga commercial nga para sad siya nga masabot sad ang mga estudyante. So mo gina siya ang pinaka-importante sa science, ang scientist ug how science represent in media. Kay para ang mga estudyante makasabot jud siya og tarong sa mga gipakita sa media. So next, we have the family studies. So explore how families and gender roles are shown in media. So compare media portrayals with the real social trends and changes. So diri ka explore how families and gender roles are shown in media. So pareha, for example, anang kanang mga gender roles, di ba, na may daghan na mo gawas sa media, no? So ang families nga nagamit og media is kanang gakuan ba siya kanang sa mga pangananay magamit ba siya or kanang na portray ba og tarong sa pamilya nga ilaha sa pamilya nga nakita nila sa kanang sa media, di ba? Compare media portrayals with real social trends and challenges. So i-compare jud na sila gid sa media ug yun sa pag-portray sa mga gender roles with the real social trends kanang mga, for example, kanang mga gay, mga kanang mga boy nga kuan ina siya muna siya kanang i-compare siya ba ang pag-portray if sakto ba siya or dili sa tinuod nga world or real world scenario. So tinuod ba siya nga kanang ang nakitaan sa media is mo sa nakita sa tinuod nga sa mga face to face jud ba mo ba siya gi makita muna siya ang family studies. So next we have the health and physical education. So study media's impact on health choices. So body image and relationship. So makuan siya nato ato gid siyang studyhan ug unsa gi impact sa health nato, health choices sa body image ug relationship. So gigamit ba gid nato siya sa sakto ang kanang media, di ba? Ug unsa gi maka-impact gid if ato siyang gamiton jud siya ba, ato siyang kanang tarungon jud siya og gamit. So makatabang jud siya sa kanang maka-destroy sa na siya sa usa ka image if nakaipagawas nga mga bati sa media. So discuss digital media's role in shaping social behavior. So i-discuss jud siya ug unsay mga role in shaping social behavior. So na may uban no nga magpakita sa kanang media ug unsaon gyud pag kanang social behavior, ipakita jud dito unsay kanang social behavior gid ba, ihagid siyang i-act, ihagid siyang ikanang i-explain jud dito og tarong. So mo jud na siya ang health and physical education. So ato jud na siyang ikuan sa media if makatabang ba siya sa ato ang health o sa mental ato mga physical baron makatabang ba na siya ng paggamit sa media. So mo na jud na siya ang impact jud sa health kanang panay ma-damage ta kay ma-depress may ina na siya. So next we have the music. So analyze how commercial pressures shape music production, explore media message about gender, lifestyle, and identity in songs and videos. So ato jud siyang ikuan jud siya kanang ato jud siyang i-analyze, di ba? Ato jud siyang i-kuan jud ang music nga ipagawa sa media kay para kanang if relate ba ta na nga music, if kanang atua ba para ba na sa atua or sa lifestyle ba na siya or sa identity in songs and videos. So if kuan ba na siya ato ging kuanon sa usa ka music, ato jud siyang i-kuan gud ang message ba ug para asa jud na nga music. So di ba mo man jud na siya pinaka-importante sa usa ka music nga naa jud siya message or naa jud siya meaning sa usa ka music. Kay dili maka-create og music without your experience, di ba? Wala kay ginadala nga mga hinanakit, so dili makabuhat ana og mga word if di makabuhat og music if dili ka kanang kuan kayo sa mga hunahuna. So ang uban based experience or ganahan sila mabuhat jud nga gusto nilang ipagawas. Amo jud na siya ang sa music gid siya. And then we have the law.
examine how crime and justice are portrayed in media, discuss media's influence on legal issues like privacy, hate speech, and copyright. So, naatay makita sa TV about sa kanang usa ka show na siya. Ako lang siya ipagawas diri later. Nara ang video. So, mo ni siya ang ako ang gipasabot nga kanang TV show. So, ingana na siya. Nga, dito makita nato og giunsa pag murder, giunsa pag kanang pagkuha sa justice. So, kana diha nga salida is or kana nga TV show is ginaagi na siya dihay kanang logid siya nagi siya sa court mahitabo og unsa gyud pagkuha sa justice bisan nga nakakita ta og unsa pag murder. So it is a portrayed on media naman na siya kay musulti man sila kung sa'y nahitabo then i-portray siya sa katunga TV show. So mo na siya ang giunsa sad pag kanang influence, giunsa sad siya pag kanang gikuan gid siya na siya privacy, hate speech or copyright ba na siya. So nadyo na siya law pareha ng copyright. So di ba makopyright kanang makopyright infringement maka if wala kay kuan sa owner gid siya. So if wala kay credits to the owner. So if wala kay mga inguna na is nadyo kay makasuhan jud ka. So muna siya ang sa law. Now let's have next the visual and fine art. So study how artists use and transfer media in creative works. So di ba dapat jud ang usa ka artist ay kanang studyhan jud siya sa usa ka artist ug unsaon paggamit sa media, unsaon pag-transform ug unsaon pag-creative. Di ba? Mo man jud na siya no, unsaon nimo pag-creative ang imuhang work. So dapat ang usa ka artist is mag-study jud siya, yagi na siyang tun-an, yagi na po na siyang balik-balikon ug unsaon na niya pagbuhat kay para ang iyang transformation kay nindot kayo inigtan-aw sa media, di ba? Nig picture bati kayo, bati upload is nindot kayo ang quality sa video, nindot kay quality sa pictures. So kay tungod naman siya fine arts kana kay bawo man siya mo or visual ba siya ron kay bawo man siya mo edit, kay bawo man siya mo transform sa usa ka product o sa usa ka video nga ipagawas niya sa media, di ba? Then discuss rights and responsibilities in reusing media content. So di ba imuhag jud na siyang i-discuss jud na nimo siya og unsay sakto nga responsibilities nga imuha siyang gamiton og balik nga i-post nimo siya sa media, di ba? Dapat imuhag na siya kun moingon ka nga kanang ay ako ni siyang usbon baron kay para ako lang siyang i-enhance sa iyang quality sa video or sa iyang photos. So dapat kabalo ka og unsay sakto nga og responsible ka sa imong paggamit og bag-o sa media nga content nga gi-upload na. So mo na siya ang fine art, visual and fine arts. So this is the last part of my report. So napa na siya sunod that this is just my part. Thank you for watching everyone.